Kamusta mga kaibigan? Alam nyo ba na walang mas nakakabahala kaysa sa pagtamo ng di mapanirang pagbabago sa inyong sariling katawan? Lalo na kung ang mga pagbabagong ito ay maaaring malasap na mga nagbabadyang senyales ng isang paparating na stroke. Ngunit huwag kayong mag-alala, dahil hindi ninyo kailangang harapin ang paglalakbay na ito mag-isa. Sa video na ito tatalakayin natin ang 10 palatandaan ng isang stroke na maaaring lumabas ng maaga hanggang 3 linggo bago ito sumalakay. Welcome sa Mind Your Body channel. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pagkipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na videos ng channel na ito. Minsan, ang buhay ay masyadong abala para sa atin upang pansinin ang mga mahahalagang mensahe na ipinapadala ng ating mga katawan. Kaya naman, inaanyayahan namin kayo na huminto, makinig sa inyong katawan, at kilalanin ang mga senyales na ito. Huwag palampasin ang pagkakataon na matuto tungkol sa mga palatandaang maaaring lumitaw 21 days bago ang isang stroke. Hindi lang ito tungkol sa pangangalaga sa inyong kalusugan, ito ay isang pagpapakita ng pagmamahal sa sarili. Samahan niyo kaming tuklasin ang mga senyales na ito at ibahagi ang video na ito upang makilala ng lahat sa ating paligid ang mga mahalagang senyales na ito at mapanatili ang isang buhay na puno ng kaligayahan at kaginhawaan. Number 1. Biglang pagsakit ng ulo. Bigla at matinding pagsakit ng ulo ay maaaring senyales ng stroke, lalo na kung may kasamang iba pang sintomas. Ang mga matinding sakit ng ulo na nauugnay sa stroke ay kadalasang iba sa mga sakit ng ulo dahil sa tensyon, migraine, o sinusitis. Kung ikaw ay nakakaranas ng matinding sakit ng ulo na may iba pang mga sintomas, mahalaga na agad na maghanap ng tulong medikal. Number 2. Pagduduwal at pagsusuka. Ang pagduduwal at pagsusuka ay maaaring senyales ng paparating na stroke dahil sa pagkaabala ng daloy ng dugo sa utak. Ang tugon ng utak sa nabago na daloy ng dugo ay maaaring makaapekto sa kontrol nito sa mga gawain ng katawan, na nagiging sanhi ng pagduduwal at pagsusuka. Bagaman ang iba pang mga kondisyon tulad ng pagkakasakit sa tiyan o sakit sa pagkilos ay maaaring magdulot ng mga sintomas na ito, sa konteksto ng stroke, ito ay nagpapahiwatig ng agarang pagsusuri ng doktor. Number 3. Pamamanhid o kahinaan sa mga kamay o paa. Ang pamamanhid o kahinaan sa iyong mukha, braso, o binti ay mahalagang senyales ng stroke. Maaaring ang mga kondisyong tulad ng pinipitik na nerbyo, arthritis, at carpal tunnel syndrome ang nagdudulot ng mga pakiramdam na ito, ngunit kapag nauugnay sa stroke, ito ay nagpapahiwatig ng agarang pangangailangan ng tulong medikal. Number 4. Mataas na presyon ng dugo. Ang mataas na presyon ng dugo, o hypertension, ay ang pinakamahalagang kilalang salik na nagdadala ng panganib ng stroke. Isipin ang presyon ng dugo bilang isang sukatan ng lakas na ipinapasa ng iyong dugo sa mga pader ng iyong mga ugat habang ito ay dumadaloy sa iyong katawan. Karaniwan nating itinuturing na normal ang presyon ng dugo sa paligid ng 120/80. Ngunit kung ang mga numero ay patuloy na lumampas sa 140/90, ito ay nagpapahiwatig ng mataas na presyon ng dugo. Ang mataas na presyon ng dugo ay hindi lamang tungkol sa mga numero, ito ay mahalagang paalala na ang ating mga ugat, kasama na ang mga nagdadala ng dugo sa utak, ay nasa ilalim ng stress. Ang mataas na presyon ng dugo ay nagpapahina sa mga pader ng mga ugat at maaaring magdulot ng mga bukol o plaques na nagbabara sa daloy ng dugo patungo sa utak, na nagpapataas ng panganib ng stroke. Number 5. Problema sa paningin. Ang mga isyu sa paningin ay maaaring magpahiwatig din ng potensyal na stroke. Ang pagiging malabo ng paningin, pagkakakita ng doble, o bahagi o kompletong pagkawala ng paningin sa isa o parehong mga mata ay mga senyales na nagpapahiwatig na ang daloy ng dugo papunta sa utak ay maaaring hindi maging maganda, na nagpapahiwatig ng potensyal na stroke. Number 6. Pagkapagod. Ang patuloy na pagkapagod ay maaaring maging isang hindi inaasahang senyales ng paparating na stroke. Ang pagkapagod ay hindi lamang tungkol sa pagiging pagod, ito ay paraan ng iyong katawan upang magpahiwatig na may hindi maayos sa kalagayan.
Ang kakulangan sa tulog, stress, at hindi balanseng dieta ay maaaring magdagdag sa pakiramdam na ito, na naglalagay ng karagdagang bigat sa balanse ng iyong katawan at nagpapataas sa panganib ng stroke. Number 7. Hirap sa pagsasalita. Ang pagpapalabas ng salita tulad ng pag-utal, pagbubulol, o pagkakaroon ng problema sa paghahanap ng tamang mga salita ay mahalagang senyales ng stroke. Ang mga problema sa pagsasalita ay nagaganap dahil ang mga sentro ng wika ng utak ay naapektuhan. Kung ikaw ay nakakaranas ng mga hamong ito, lalo na kung may kasamang iba pang mga senyales, maghanap ng tulong medikal agad. Number 8. Problema sa memorya. Ang mga isyu sa pagtanda, na madalas na itinuturing na normal na bahagi ng pagtanda, ay maaari ring maging paunang senyales ng stroke. Ayon sa pananaliksik mula sa Erasmus University Rotterdam, ang mga pagkukulang sa memorya ay may malaking kaugnayan sa panganib ng stroke. Lalo na sa mga individual na may mas mataas na antas ng edukasyon. Ang pagkilala sa mga problema sa memorya bilang isang potensyal na senyales ng panganib ay maaaring magdulot ng mas maagang pakikilahok at pang-agapan na hakbang. Number 9. Pagkawala ng balanse. Ang pagkawala ng balanse ay nagpapahiwatig ng potensyal na stroke dahil sa epekto nito sa pinsala sa gitnang koordinasyon ng utak. Ang koordinasyong ito ay nagtutugma sa iba't ibang mga input ng sensorya at output ng motor upang magkaroon ng maginhawang paggalaw. Ang mga problema sa panlabas na tenga, kahinaan sa kalamnan, at epekto ng gamot ay maaaring magdulot din ng mga isyu sa balanse, ngunit kapag nauugnay sa stroke, ang agarang atensyon ay kinakailangan. Number 10. Pagkalito o problema sa pag-intindi. Ang pakiramdam ng pagkalito o pagkahirap sa pag-unawa sa mga usapan ay maaaring isang subtle ngunit mahalagang senyales ng stroke. Ang stroke ay maaaring makaapekto sa kakayahan ng utak na magproseso ng impormasyon, na nagdudulot ng kalito, pagkakaroon ng suliranin sa pagkokontrate, o kahirapan sa pag-unawa sa pagsasalita. Kung ikaw o ang isang kilala mo ay biglang nagkaroon ng pagkalito o kahirapan sa pag-unawa, lalo na kung kasama ito ng iba pang mga sintomas, mahalaga na agad na maghanap ng tulong medikal. Ang maagang pag-intervention ay maaaring maging mahalaga sa pagbawas ng epekto ng stroke. Pagkilala sa mga senyales na ito ng maaga at pamamahala sa mga panganib tulad ng mataas na presyon ng dugo, paninigarilyo, diabetes, at mataas na cholesterol ay mahalaga sa pagpigil ng mga stroke. Kung bigla at matinding mga sintomas tulad ng mga suliranin sa pagsasalita, pamamanhid, kahinaan, o matinding sakit ng ulo ay lumitaw, agad na maghanap ng tulong medikal. Salamat sa pagmamasid. Kung naging makabuluhan sa inyo ang impormasyong ito, mangyaring ibahagi ito sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay upang may paalam sa kanila tungkol sa pagpigil ng stroke. Tandaan, ang susi sa mas malusog na buhay ay nasa balanseng nutrisyon at maingat na mga desisyon. Mahalaga ang pagkonsulta sa isang profesional sa kalusugan o dietitian para sa personal na payo at karagdagang kaalaman. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga tips tungkol sa kalusugan at kagalingan. Hanggang sa susunod na pagkakataon, mag-ingat kayo at manatiling malusog. God bless sa ating lahat.